Tuwing ganitong mga pagkakataon ay lagi tayong bumabati sa isa't isa. Happy New Year, maligayang bagong taon, masaganang bagong taon, kasi yun talagang gusto natin. Pero pag tinitingnan natin yung nakaraang taon, sumaya nga ba? Naging kasing saya ba ng gusto natin? O mas pwede pa sanang sumaya? Ang kasiyahan ay maaring isang destination, isang ending ng biyahe, o kaya yung kasiyahan ay yung biyahe mismo. Happiness could be a destination, but it could also be the journey itself. So pwedeng sumaya ang tao sa pagdating niya sa kanyang gustong puntahan, at pwedeng masaya rin siya kahit di pa siya nakakarating dahil yung dinadaanan niya na daan ay nakakapagpasaya. Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. And it can be applied to the quest for happiness. May pamamaraan ng pamumuhay na maaari ang maging ending ay kasayahan, kasiyahan, at merong pamamaraan na mali pala. Hindi pala yun patungo sa kasiyahan o hindi pala kasiyasiya na daanan at tahakin ang landas na yon. Ang ating pag-aaral, sa pagharap sa isang bagong oportunidad na sumaya, the in spite of road, kalye sa kabila ng lahat. Kung may kalye na ang pangalan ni in spite of, yan ang mas bisa na makapagpasaya at mas dapat tahakin. Panginoon, salamat po sa nakaraang taon. At salamat sa ipinagkakaloob niyo pang pagkakataong tumamasa ng buhay sa darating na bagong taon. Sa pagharap namin, Panginoon, sa mga bagong oportunidad na ito, buksan niyo po ang aming isip, papaglinawin ang aming pananaw, at nang lalong sumulit ang buhay. Sumulit ang bawat araw, at masumpuno ito ng mas higit pang kasiyahan. Lord, be our preacher, our teacher, our guide, our doctor. Ituwid niyo kami, gamutin, itama, turuan. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, dalangin naming may pasalamat. Ano ang daan tungo sa kasiyahan? O kaya ano ang masayang daan? Philippians 4:11-13, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who gives me strength. So dito, ang reseta ng sumulat, contentment. Pagiging panatag, payapa at masaya, anuman ang mangyari. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng hindi natupad ang gusto, sa kabila ng hindi nakamit ang minimithi, sa kabila ng mga problema at paghihirap, ay pwedeng sumaya ang tao kung tuturuan niya ang kanyang sarili. At ito yung tinatawag nating in spite of road to happiness. There are usually two distinct choices lagi sa Bible. And the ending would be two very distinct destinations. Maraming example sa Bible niyan, dalawa ng dalawa. 2 hearers, 2 builders, 2 paths, 2 gates, 2 brothers, 2 sisters, na magkaiba ang kanilang estilo, magkaiba ang paraan, at ibang-iba ang hinahantungan. So how to have a happy new year? How to have happiness? Think of the 2 roads to happiness. Or the 2 roads that people think lead to happiness. One of that is what we will call the because road. Yung masaya ako kasi nabili ko gusto kong bilhin. Kasi dumating yung gusto kong dumating. Kasi natupad yung gusto kong matupad. Kasi ang aking ibig ang siyang nangyayari. The because road makes happiness very elusive. Mailap ang kaligayahan sa kalsadang ito, sa landas na ito. Bakit? Kasi maraming requirement yung because. Because sets conditions. I love you because you are beautiful. I love you because you are kind. Blah, blah, blah.
Ito yung in spite of, yung I love you in spite of the fact that you are not beautiful, that you are not kind, edi walang makakapigil sa'yo na sumaya sa ganung pag-ibig. Because limits possibilities. Sasaya ako kung may kondisyon. At yung mga kondisyon na yon, mahirap yon na masatisfy. Mahirap yon na laging makamit. Happiness because causes much unhappiness. Kasi, kailan ba naman pwedeng matupad ang lahat ng gusto natin? Nangyayari nga ba sa totoong buhay yung forever, happily ever after, yung mga ganung bagay? Pagka iniasa natin sa because ang ating kasiyahan, masyadong mahina, marupok, mailap. Kaya yung mga maraming kondisyon para sumaya, halos hindi sumasaya yan. Yung ang daming hinahanap, yung ang taas-taas ng mga gustong mangyari, na bihira namang maabot, yung kailangan walang nararamdaman para sumaya, kailangan hindi masakit ang paa, hindi masakit ang tiyan, hindi masakit ang ulo para sumaya, lagi namang merong masakit. Yung kailangan laging kasya ang pera, bihira naman yan. Sabi nga ni Solomon, as wealth increases, so do those who spend money. Mas lumalaki pera, lumalaki rin yung gastos. 0 at 0 o kulang at kulang pa rin. Pag lagi kang may hinahanap para sumaya, kailangan sumaya ako kung meron akong papa, o meron akong mama, kung meron akong ganito o ganon. Sasaya tayo sa Noche Buena kung meron ng tinapay at keso. Paano kung wala? Kung marami kang requirement, mahirap sumaya. So, hindi magandang tahakin yung because road. Kaya ang natirang isa ay yung the in spite of road. Yung sa kabila ng lahat. Yung kahit na. Masaya ako sa kabila ng lahat na ganito ang mga anak ko, na gano'n ang kapitbahay ko. Yung kahit na ganito ang kalagayan ko, sasaya ako. Yun ang mas potential, mas may posibilidad na sumaya. It means to be happy or happier in spite of not having what you want. Or not having what you want exactly the way you want it. Merong iba, magkaroon ako ng asawa, sasaya na ako. Pero nung nagkaroon, hindi pa rin masaya. Kasi kailangan ng asawa ko ganito, kailangan ganon. Life can never be exactly what we want it to be. Sabi nga ng isang 1960s song. At pag ginawa nating requirement na kailangang matupad ang lahat ng gusto ko bago ako sumaya, hindi ka sasaya. So magsaya sa kabila ng lahat. Magsakaya kahit na. Kahit na namatayan ng mahal sa buhay, kahit na may sakit, kahit na kulang ang pera, humanap ka pa rin ng kasiyahan. And how do you find and take the in spite of road? Nasa ba yung kalsada na yon? Paano yun hahanapin at paano tatahakin? Do not complain. Do not be a complainer. So yung do not complain, ano lang yon? Activity. Huwag kang magreklamo. But do not be a complainer. Ano na yon? Character. Yung meron talagang nagre-reklamo at meron naman talagang mareklamo. Pag ibahin natin yung activity, nagreklamo ka dahil karekla-reklamo naman, at meron naman talagang reklamador lang. Kahit anong sitwasyon, nagre-reklamo. Hindi yun sasaya at hindi yun masayang kasama. May kasama ba kayo na lagi mareklamo? Umulan, mareklamo, maaraw, mareklamo, mainit, mareklamo, maginaw, mareklamo. Bakit di ka na lang magpalibing ng buhay para tumigil ka ng kare-reklamo? Puro ka kasi reklamo. Complaining is a reaction. May action ng universe, may action ng kapwa-tao, may action ng kalikasan. How do you react? And complaining is a reaction. Reactions can be chosen. Pwede mo nang piliin ng reaction. Handang-handa kayo, magpipiknik kayo, ang dami yung baon, biglang bumagyo, hindi kayo matutuloy. Anong pwede mo reaction? O sige, dito na lang tayo sa bahay, kumain ng baon natin, at dito tayo mag-enjoy, umimbento tayo na ibang gagawin. O magdabog ka, mainis ka, magalit ka sa bagyo, mananalo ka ba sa bagyo? Complaining is a reaction, and complaining is a trigger for additional negative thoughts and feelings. Pag nagreklamo ka, hindi ka naman titigil dun Kasi kung reklamador ka, hahanap ka pa uli ng ibang ipagrereklamo. In other words, may isang hindi
ka nagagandahan na nangyari, pero sa karareklamo mo, makakahanap ka pa ng ibang hindi na naman maganda na pwede mong ipagreklamo uli at lulubog at lulubog at lulubog ka sa habit of complaint. It will become your character. First, it's a thought. Gusto mo magreklamo, pero pagka ginawa mong action, inactivate mo, magiging puro reklamong gagawin mo. Pag pinaulit-ulit mo yan, magiging habit. And habit becomes you. It becomes your character. Marami mga tao hindi nila napapansin, naging reklamador na sila. Hindi lang sila nagrereklamo dahil dapat naman, kundi naging ugali na nila na magreklamo. Naging asal na nila. Talagang hindi mo marinig na ng pasalamat ang laging inireklamo, yung kung ano man yung reklamong hindi naman naiiba. Tulad naman sa Pilipinas, pagka mainit, ang init. Bakit? Lumaki ka ba sa Alaska, sa North Pole? Di ba dito? Alam na mo ng mainit. Nakakabor ng madinig sa'yo yung mainit. Pumasok ka sa freezer. Nang matahimik ka. Pero paano magreklamo ka? Malamok. Malamok talaga sa Pilipinas. Mag-screen ka, magkulambo ka kung ayaw mo na lamukin ka. Pero tigil na yung karareklamo na yan. Yung may mga karamdaman na hindi naman gumagaling. Laging may karamdaman. Yung dadalawin mo, may karamdaman. Laging may karamdaman ako, may karamdaman ako. Nakakalungkot na tuloy na puntahan, dalawin. Kasi wala nang maipurin. Ay, salamat, maganda ang panahon. Ay, salamat. Puro reklamo. Hindi masarap kasama yung lagi nagre-reklamo. At kung pwede mo nga takasan at iwasan, iiwasan mo eh. Kasi yung saya mo natatanggal, napapalitan din ng dusa at reklamo. Tayo may pananagutan sa ating kapwa. Hindi lahat ng lungkot natin, ipapasa natin sa kanila para lumungkot din sila. May mga lungkot na personal. Personalin mo na lang, sarilinin mo. Huwag mo nang ipasa sa iba. Kasi magpapalungkot ka ng kapwa. Yung kapwa mo na pwedeng magpasaya sa'yo, tumulong sa'yo, palulungkotin mo rin. Di pareho na kayo ngayong pasyente. Imbes ikaw lang ang pasyente. Huwag tayong magdamay ng mga negative feelings. Huwag tayong magdamay ng kawalan ng pag-asa. Yung nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, idadamay mo pa yung kapwa mo. Di pareho na kayong dalawang walang pag-asa. Sino pang tutulong sa'yo? Pag pareho na kayong malungkot, pareho kayong nawawalan ng gana sa buhay, that's not the way to live. May mga sinasarili tayong lungkot na hindi na natin kailangan ipasa sa iba. Kasi, wow naman, ang tagal-tagalan niyang malungkot, ngayon lang siya sumaya. Nung makita ka, pinalungkot mo na naman, di bumalik na naman siya sa lungkot. Mayroon tayong pananagutan para pasayahin din ng kapwa at hindi natin kailangang laging ipasa sa kanila, ipasan, idagan ang mga drama natin sa buhay. Lalo't yung mga drama na yun, iniimbento lang natin o paulit-ulit na hindi naman naiiba. I-share lang natin ang problema sa kapwa. Kung sa pagsishare, masosolve. Pero kung hindi, dumadami lang yun ang mga problema, sarilinin mo na lang. Yan ay yung charity mo sa iyong kapwa. Dahil siya din may dala, siya din may problema, siya din may lungkot. Hindi niya kailangang laging hatian ka sa iyong lungkot. At hindi mo kailangan laging ikalat ang lungkot mo sa buong barangay para dumilim ang buong kapaligiran. Complaining is not a good habit. Complaining multiplies sorrows. Yung mag-asawa kayo, ang anak nyo ay nasa abroad, tapos medianoche, nagsasaya kayo, tapos pagtingin mo sa asawa mo, hihikbi-hikbi ka. Ang anak natin, di lumungkot na rin siya. Pauwiin nyo nang mawalan kayo ng sustento. Hindi nyo naman pala gustong pauwiin. Di magsaya-sayahan na kayo, umimbento kayo ng ligaya. Huwag i-exaggerate ang lungkot. Kasi nakakahawa yan. Mag-ahawa na rin lang kayo, yung kasiyahan na. Palitan natin yung mga paraan na nakakapagpabigat sa buhay. Kasi sasandali lang ang buhay sa mundo, papabigatin pa. Kung mabigat na nga, dadagdagan pa ng bigat. Pwedeng piliin kung magrereklamo o hindi. Magreklamo kung ang reklamo ay merong magandang bunga. Halimbawa, very poor ang service ng isang hotel o isang ospital. Pwede mong ireklamo para maiba yung service, para magbago. Pwedeng reklamo ka ng reklamo sa mga bagay na hindi naman kayang palitan. Nandiyan na kasi, tanggapin mo na lang. Huwag ka nang maging masaya because maging masaya ka na in spite of, sa kabila ng lahat. Paligayahin mo ang iyong buhay kasi gusto ng Diyos na makita niya na ina-appreciate natin na binibigay niya. Nagpapasalamat tayo sa binibigay niya at di man natin lagi naiintindihan, nagtitiwala tayo na tama siya sa ibinibigay at sa hindi ibinibigay. Kung kailan at kung kailan ipinagkakait, tama siya lagi.
magtiwala. Hindi laging puro reklamo. Yung iba magpe-pray, pero ang pray, puro reklamo. O puro shopping list, puro kailangan, puro gusto. Wala man lang ng mga pasalamat, wala man lang ng mga papuri sa Diyos. May mga taong gustong-gustong yumaman, nung nagkawasak-wasak ang pamilya, noon na-hold up, noon na-kidnap, noon nagka-gulo-gulo ang buhay. Hindi pala bagay sa kanya ang yumaman. Alam niyo bang maraming taong hindi bagay yumaman? Kasi hindi nila kaya. Hindi kayang dalhin ng dibdib nila yun. Wala silang training. Kaya dapat kung gusto mo man, dahan-dahan lang ang hingi, hindi bigla-bigla. Kasi maraming napapahamak pag yung sobrang nilang gusto and biglang dumating, hindi pala sila handa. Complaining is a mindset. It is a value system. Ang pagrereklamo ay korte ng utak na dapat baguhin. Meron talagang korte ng utak na nakahulma para magreklamo. But science has proven that every new information in our brain changes the shape of our brain. Ito yung may bagong nalalaman ng utak na iiba ang kanyang korte. Kaya ang tao dapat laging may bagong nalalaman, bagong maganda, positibo, maka-Diyos na nalalaman. Sa hinabahaba ng buhay, naobserbahan na po na inyong lingkod, isa sa tunay na kailangan ng tao ay ito. Yung may nakakausap siyang matino, matalino, malawak ang isip, higit sa kanya. Yun man ay personal na usap, o librong nababasa, o video na napapanood, ano man yun, kailangan ang tao mayroong nakakapanayam, naririnig, nakakausap, natatanong, na marunong, matalino, malawak ang pangunawa, malalim ang pinaghuhugutan ng kaalaman. Kasi sa pakikipag-usap sa marunong, sa pakikinig sa marunong, doon lang tayo lalong dumudunong. Kaya huwag mo laging piliin na ang kausap mo ay yung ikaw ang bida, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang laging malakas ang boses. Kung ikaw ang laging pinakamagaling, wala ka mapapala sa mga kausap mo. Wala ka matututunan, wala ka mapipick up, and the shape of your brain will not change. It will not improve for the better. So kailangan marunong tayong mamili ng kausap. And I have seen many people in real life na hindi mo nakita ng 5, 10, 15 years, nung makausap mo, para ang liit-liit ng utak, ang kitid-kitid ng pananaw, ang babaw-babaw. Kasi sa nakaraang 10, 15 taon, wala man lang nakausap na matino. Walang ginawa kundi manood ng TV at na brain damage tuloy. Walang ginawa kundi magharap ng katatawanan. Walang ginawa kundi mag-usap ng mga chismis, mga reklamuhan. Ang lagi mga kausap, puro mga kapintasan ng kapwa, mga kapitbahay, mga chismis. Papaliit ang utak noon. And usually, these are the people who are complainers. Sila ang mga taong hindi sasaya. Complaining could be character. And complaining could be lifestyle. Mag-isip-isip, mga kapatid. Sa pagharap na natin sa bagong taon, huwag na nating i-export into the new year yung mga dating hindi magandang lifestyle and character. And one of that is being a complainer. Now, you can choose to complain or you can choose to not complain, to accept the situation that cannot be changed, and to be happy and happier. Kung kayo may karamdaman, huwag niyong gawing kondisyon na wala kayong nararamdaman para kayo sumaya. Kasi lagi kayong may mararamdaman, hindi na kayo sasaya. Dapat hindi yung sasaya ako kasi wala akong nararamdaman. I will be happy because it's impossible. Pero sabi mong, sasaya ako sa kabila nito, sa kabila na may nararamdaman ako. I will make myself happy in spite of the fact that I have an imperfection, that I have an illness, that I have a sickness. Ephesians 4:31, stop being bitter and angry and mad. Tama na daw ang kapaitan, ang galit, ang puot. Tama na. Kung yung mga nakaraang taon, galit ka doon kay Aling Kulasa, next year ba galit ka pa rin? Eh di dala-dala mo na naman sa kabilang taon yung mga kabigatan, mga kapaitan. Yung inis mo ba sa biyanan mo, sa manugang mo, sa hipag mo, dadalhin mo pa rin into the next year? Eh kung talaga nakakainis, iwasan mo na lang makita, iwasan mo makausap, para hindi ka lagi naiinis. Pero kung lagi kang nainis, you've got to do something to stop it. Sabi, stop
Ibig sabihin, it is in your hands. Kaya mong pigilin yan. Pero huwag pa ulit-ulit. 3 taon mo nang nirereklamo sa asawa mo yung kapitbahay nyo, maawa ka naman sa asawa mo. Kailangan niya laging marinig tong basura na to, itatambak mo sa tenga niya. Luluwag ang dibdib mo, pero yung dibdib niya ang pinasikip mo sa karereklamo mo. Yun ang ministry eh. Hindi lahat ng sikip ng dibdib, pinapasa mo sa iba. Ay, salamat. Alam mo, humihinga lang ako para luwag ang dibdib ko. Oo nga, pero dibdib ko sumikip. Sige, huminga ka pa para mamatay na ako. Saka papakinig sa iyo. Kailangan, nakakahinga tayo. Totoo yun, maganda. Pero makahalata naman kayo kung yun at yun din lang ang hinihingan nyo. Dapat ibahin nyo na lang yung pananaw nyo para hindi nyo na problemahin. Be changed by the renewing of your mind, sabi ng Romans. Baguhin mo ang iyong pananaw para bumago ang iyong saya, bumago ang iyong kalagayan sa buhay. 2 Corinthians 7:4, in all my trouble, I am still very happy. Yun ang attitude. I am happy in spite of. I have taken the in spite of road instead of the because road. So, alam niyo, sa kabila ng aking mga problema, masaya pa rin ako. Bakit ko papayagan na tanggalin ang problema ko ang saya? Eh di hindi na ako sasaya kahit kailan. Kasi meron bang one single day na walang problema ang tao? So how do you find and take the in spite of road? Learn to be satisfied in spite of. Learn to be satisfied with whatever you have. And with all kinds of conditions. Pagka konting ginaw, namang problema na tayo. Nakita niyo yung mga bansang sobrang ginaw, sila ngayon mauunlad. Dahil hindi ka pwedeng tatamad-tamad sa mga magiginaw na bansa, mamamatay ka sa gutom, kaya mo sila, mas mauunlad. Yung mga bansa na napakaganda ng klima, yung hindi nakakamatay ang ginaw o init, nandun ang mga tamad. Sangkaterbang tamad. Kasi walang challenge. Kaya kahit maginaw, mainit, makakagawa ka ng paraan. Kung gagawa ka ng paraan. Pero kahit ilagay ka sa isang air-controlled, air-conditioned room, kung dala-dala mo sa loob ng utak mo yung reklamo, problema pa rin ang iyong makikita. Proverbs 14:30, it's healthy to be content. Tama, mabuti na maging kontento. Ngayon, paano tayo magiging kontento? Dalawa lang naman yan, mga kapatid Find what you like. Kung anong gusto mo, hanapin mo. Hukayin mo, sungkitin mo, akyatin mo, tawirin mo ang dagat para makuha mo. Find what you like. Pero hindi mo naman laging nakikita yung gusto mo. Therefore, like what you find. Matapos mong ginawa ang lahat para makamit ang iyong minimithi at hindi mo pa rin nakuha yung gusto mo, gustuhin mo na yung nakuha mo, lalo ang iyong asawa. Yan na yung nakuha mo, di ba? Hahanap ka pa ng iba. Kaya iba, palipat-lipat, papalit-palit. Ang gulo-gulo ng buhay, hindi rin naman sumasaya. Like the woman at the well. Sabi ni Jesus, call your husband. Sabi niya, miss pa po ako. Wala po akong husband. Sabi ni Jesus, oo nga. Dahil yung lalaki sa bahay mo ngayon, hindi mo naman talaga asawa. At yung mga naunang anim, hindi mo rin asawa. Hindi siya nilait ni Jesus. Ang pinapakita ni Jesus, hindi naman sa paghahanap ng mapapangasawa ka sasaya. Ang dami-dami mo nang naging partner, malungkot ka pa rin So, if you don't find what you want, then you better want what you find. And if that is being single, if that is having a partner, whatever it is na ibinigay sa iyo ng buhay, edi yun ang pakasinupin mo and make the most out of it. Akala ng iba, pag marami silang anak, sasaya, pero kahit nga 7, 8, minsan namamatay pa rin sila mag-isa Wala rin lahat. So, hindi dapat iniaasa sa ganun ang ating mga kasiyahan. Ang kasiyahan mo dapat hindi nakaasa sa kapwa, sa nature, sa weather. Dapat nasa loob ng puso mo, bit-bit mo kahit saan. And that is attitude. Sino ba ang tunay na masaya? Yung mayaman na hindi kontento o yung mahirap na kontento o yung gitna? Proverbs 15:15, the poor have a hard life, but being content is as good as an endless feast. So niya, alam nyo, mahirap ang buhay ng mga maralita. Pero kung kontento sila, parang araw-araw piyesta.
para ring mayaman na araw-araw piyesta. So pwedeng maging equal ang napakayaman at napakahirap. Si mayaman, masaya dahil mayaman. Si mahirap, masaya dahil kontento yung utak niya. Pareho lang masaya ang ending. Hindi masamang yumaman, ha? Maganda, mayaman ka na, kontento ka pa, pero may ganun ba? Pero kung mahirap ka, hindi ka naman talaga yumayaman, ano magagawa mo? Di turuan mo ang sarili mong makontento. Kasi magrereklamo ka, magbumukmo ka araw-araw, hanggang di ka yumayaman. Change your life or accept what cannot be changed at the moment. Sabi ni Socrates, he is richest who is content with the least. Ang tunay na mayaman ay yung kontento sa konti. Yun ang mayaman. Hindi nadadaan yung yaman sa dami ng pera, laki ng bahay, sa ganda ng mga suot. Nadadaan yan sa kalooban. Kung masaya ka sa kalooban mo, kontento ka sa puso mo, daig mo ang mayaman. Ngayon, mayaman ka na, kontento ka pa, di double blessing yun. Maganda. Pero kung yumaman ka na nga, binless ka na ng kayamanan, hindi ka pa kontento, baka mainis na rin sa iyo ang langit. Pinayaman ka na, hindi ka pa kontento. Ano pang gusto mo? Kaya dapat ang tao, ibahin ang pag-iisip. Be more appreciative of God and God's blessings. Really, happiness is not in things. It's not in people. Happiness is in the mind. Ang kasayahan, ang kasiyahan ay nasa paraan ng pag-iisip. Nasa puso, nasa utak. Happiness is not produced only by situations. Most of the time, happiness is produced by the mind. In the mind. So ang taong masaya, hindi mo pwedeng sabihin dapat mahirap o dapat mayaman, dapat may asawa o wala, dapat malusog o hindi. No. Kasi merong may asawa at merong wala na malungkot. May malusog at merong may sakit na pareho ring malungkot. Ang masaya ay yung naturuan niya ang kanyang isip na ipagsaya, ipagdiwang, ipagpasalamat, ano man ang nasa kanyang kandungan sa oras na ito. Kahit yan ay hangin, ay kanyang ipagdiwang. Yun ang masaya. Learn to be satisfied with or without an on-call companion or companions. Hindi kailangan laging may kasama. Kaya yung mga ilusyon, yung mga ginagawa nating drama na kailangan pag Pasko magkakasama ang buong pamilya, gaano karaming pamilya ang pwedeng magkasama-sama lahat pag Pasko? Lalo na 10 million Filipinos are working abroad. Di ang dami na. 1/10 of the households may kulang. At hindi lang abroad. Kung nagtatrabaho sa Cebu o sa Davao o sa Batak, hindi rin kayo kompleto. Kaya napaka-cruel ng mga advertisement, mga Christmas card, mga drawing na tatay, nanay, 2 anak, at 1 aso, magkakapit at may parol, ang saya. Pero gano'ng karaming tao ang ganon? Kahit mga school can be very cruel. Laging, tell us about your mother, tell us about your father, tell us about your family. Paano kung inabandon na po kami ng tatay ko? Paano ikukwento ng bata? Ang dami-dami ngayon ng mga households na hindi kompleto na may tatay, may nanay. Nanay lang o tatay lang o lola. Tapos ang nakadrawing, tatay, nanay na magkahawak, mga batang magkakahawak. Hindi ba parang iniinggit mo at kinakawawa yung mga taong hindi ganun ka-ideal ang buhay? We should be more sensitive to people na hindi natin sila bigyan ng mga standards of happiness na unattainable to many. Tanggapin natin ang sitwasyon na hindi lahat ng pamilya ay buo. Hindi lahat ng bata ay may tatay o nanay na katabi. Hindi lahat ng tao ay may asawa. Hindi lahat ng tumatanda ay may savings. Yun ang tunay. At yun ang katotohanan ng buhay na alam ni Jesus at tinanggap niya ang mga taong galing sa mga ganoong background. Kahit pa nga yung babaeng nahuling nakikipagtalik sa lalaki hindi niya asawa, she was probably a prostitute. But the poor woman had nothing else to sell but her natural resources. Hindi kinondena, hindi naman kinonsinte, pero naintindihan ni Jesus. Kaya hindi niya ipinabato. Bihira kung meron man na buhay na perpekto. Kaya tanggapin natin na ganun ang buhay. At huwag nating i-impose sa iba na maging perfect din sila. Sa mga schools, maging sensitive kayo sa mga bata, teachers.
maging sensitive. That not everybody comes from a complete family. Be sensitive to that area of people's lives. Hindi lahat ay may pamilya, may romantic relationship, o may kaibigan. So paano ka sasaya? Do not need too many people too often. Learn to enjoy in spite of being alone. Isa ng reality yan. Maraming nagsasabi, bakit po kaya ang lungkot-lungkot ko yung Pasko? Paano? Nakikita mo lahat yung advertisement na ang saya-saya ng buong pamilya, hindi nag-aaway yung mag-asawa, dala-dala nila yung mga anak nila, kakain sila sa Jollibee. May mga mag-asawa nagsasampalan habang kumakain ng chicken joy. Diba? Paano yun? Paano kung wala yung member ng family o wala kayong panggastos? So huwag tayong masyadong magpadala sa ganyang mga media, sa mga ilusyon na may itinitinda actually. Hindi mo kailangan laging may kasama. Learn to enjoy even yourself at walang tao. Kung talagang wala, yan ang magagawa mo. Consider it as me time. Gawin mo yung mga gusto mong gawin na hindi mo magawa pag may tao. Catch up on rest or sleep. Mag-ayos-ayos ka ng cabinet. Basahin yung mga dating hindi mabasa-basa. Panoorin mo yung mga hindi mo mapanood. Correspond with people that you have not been corresponding with. You can learn to enjoy being alone. You don't always need someone para ka masaya. Isa yung ilusyon. Kaya nakita nyo yung unang Pasko, di ba? Sa sabsaban naman ginawa, hindi naman talaga sa isang pagka-grande-grandeng Noche Buena. So kung ang bahay may mukhang sabsaban, alahan mong si Jesus, yun ang unang Pasko, nasa sabsaban. Huwag kang magpadala na kailangan may queso de bola, may hamon, may mga ilaw-ilaw dyan para ka sumaya. Lahat yan, marketing lang. Mabuti kung meron. Pero kung wala, yun ang sinasabi natin, learn to take the in spite of road. Kahit na nga, wala. Sa kabila ng katotohanan wala, find your happiness. Huwag maging clinging vine sa mga tao na kailangan laging nandun sila para ka sumaya. Baka mamaya nakakasakal ka na. Para ka sumaya, in spite of. Kung konti ang kung ano man, edi konti. Konti ang handa, konti ang pera, konti ang tao, edi konti. Kung kulang, edi kulang. Kung walang, kung ano man, edi wala. Kung malungkot, edi malungkot. Ang laki po ng problema ko, nalulungkot po ako. Di malungkot ka. Kahit naman ako kumain ng bubog dito, tumalay sa alambre, magbisikleta sa hangin, di ka rin sasaya, di. Malungkot ka? Di malungkot ka. Kailangan ka ba laging sumaya? Ganun talaga ang buhay, may lungkot. At yung lungkot na yan, haalis din yan, pagsasawaan ka rin yan. Hindi yan laging nandyan. So huwag mong problemahin. Hindi mo kailangan laging itaboy ang lungkot ng alak, ng entertainment. Ganun talaga ang buhay, may lungkot. Even Jesus was called a man of sorrows. May advantage din ng lungkot kung ang lungkot ay nagpapabait sa iyo. Nagiging sensitive ka sa mga tao, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga kalungkutan, di may advantage din. Kung nalulungkot, malungkot. Hindi nyo kailangan lagi ang itaboy. Kasi pag itinataboy nyo lagi, kuminsan, mas problema. Dinadaan sa drugs, dinadaan sa alak, dinadaan sa bisyo, dinadaan sa let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. So, the devil really takes tomorrow. Kung nalulungkot kayo, ano sasabihin niyo sa katabi niyo? Malungkot. Hindi problema yan. Aalis din yan. At kung di ka pansinin, di ka i-baby, di ka mahalin ng kung sino man, wag. Hindi mo naman kailangan i-baby-baby ka na iba para ka sumaya. Di babyhin mo sarili mo. Manalamin ka, mo baby, diba? Pasayahin ang sarili. Huwag iasa sa iba. Unless paid for or professional or transactional, do not expect attention. Unless hospital yan na nagbabayad ka, o hotel o restaurant, dapat talaga may attention. But unless that is the case, don't expect it. Do not expect care and love. And do not expect gratitude. Sa siyam na pinagaling ni Jesus, isa lang nagpasalamat. So huwag mo nang hanapan yung iba. Napapansin nyo ba sa mga pamilya, kung sino yung laging nagbibigay ng pinakamaraming regalo, siya ang walang natatanggap. O kaya, isang kapraso ang natatanggap. Ang daming ibinigay, wala man lang natanggap. Palitan nyo naman yan sa pamilya nyo. Hindi naman yung laging tagabigay, taon-taon siya ang bigay ng bigay, tapos iniisip nyo, ay, may pera naman siya, kaya nga siya nagbibigay, so hindi ko na lang siya bibigyan. Nag-iintay-intay din yun, kahit siya ang palabigay, kahit wala isang medyas, isang panyo, isang kalatsuchi.
Pa-appreciate din niya yun. Baguhin niyo ang tradition, mga kapatid, sa mga pamilya na yung Santa Claus, siya na lang lagi, taon-taon. Tapos wala man lang nagbibigay sa kanya. Ipinagdaramdam din niya yun, di lang kumikibo. So mahalaga, maging thoughtful tayo. Hindi yung, huy, meron naman siya, huwag din nating bigyan. Ganon tayo eh. Mayaman naman yan, huwag din nating bigyan. Pareho mo rin yun na tao, naghahanap din yun ng kahit konting pagtingin. So importante, iniiba natin, hindi tayo tanggap lang ng tanggap. We always get and forget. And other people always give and forgive. At his lowest, the Lord was deserted by the people. Kaya kung may relationship tayo, kahit contractual, meaning may unwritten contract, halimbawa, pamilya, magkakaibigan, may unwritten contract yan eh. Meron akong gagawin sa'yo, may gagawin ka rin sa akin. And even if contractual, minimize expectations. Para hindi ka masyadong mabigo. Babaan ang expectation and be surprised kung mas mataas ang tinanggap. Pero yung mataas ang expectation mo, tapos mababa yung tinanggap mo, hindi malulungkot ka lang. The Lord was deserted by His followers. Mark 14:50, and Jesus' disciples ran off and left Him. Sa oras ng kanyang kagipitan, pag-iisa, pangungulila, iniwan siya ng kanyang mga disciples. The Lord knows sadness. The Lord knows the meaning of sorrow. That's why He is able to help those who are sorrowful. Learn and receive the spirit of contentment from Christ. Dapat nga ang image mo ng Pasko, yung si Jesus na nasa krus, hindi yung si Santa Claus na maraming dalang regalo. Kasi yung pagkakasilang at kamatayan ni Jesus, yung kompletong cycle, yun ang tunay na Pasko. Ang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para tayo maligtas, hindi lang sa impyerno, kundi sa impyernong pamumuhay dito sa balat ng lupa. Philippians 4:13, Christ gives me the strength to face anything. So learn the Jesus contentment, which really means patience, endurance, and healthy detachment from people and things. Yung peace ni Jesus, dahil siya kontento, dahil siya ay mapagpasensya, mapagbigay, at dahil siya ay matiisin, kaya siya merong kapayapaan. At meron din siyang healthy detachment from people and things. Hindi siya clinging vine, hindi siya kailangan laging may kasama, hindi siya laging nakakawak, hindi siya laging nakasandal. Mark 1:35, very early the next morning, Jesus got up and went to a place where He could be alone and pray. Si Jesus maraming alone time. Hindi niya laging kailangang merong karay-karay na tao at kasakasama. In fact, marami siyang nagagawa, palalimin ang kanyang espiritualidad, patibayin lalo ang kanyang sarili, lalo siyang lumapit sa Ama kapag walang ibang tao. Isang bagay na kailangang matutunan natin mga Pilipino, yung ma-appreciate natin yung nag-iisa, kumisan. Hindi samahan mo ko, wala nang magawa ng walang kasama. Kasi sa pag-iisa, nakakapagbulay-bulay, nakakapag-isip-isip. Meron tayong private time with God, pwedeng lumalim ang ating espiritualidad. 1 John 2:15, don't love the world or anything that belongs to the world. Siyempre, exaggerated language ito. Ang ibig sabihin lang, don't love too much. Don't get too attached. Pag sobra kang attached, sobra ka nakadikit sa bagay, sa tao, sa anuman, madali ka lumungkot. Nangongolekta ka ng mga estatwa ng elepante, attach ka, may isang nabasag, di ba, loksa ka. Meron kang pinapahalagahan, may kinokolekt, sayang naman, nabasag, pero nabasag na, ano pang gagawin ko? Di nabasag. At least na-enjoy ko ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon, at ngayong nabasag na siya, di nabasag. Hindi yung magagalit ka pa, magreklamo ka pa, malulungkot ka pa. Basag na nga, disadvantage na nga yun, dodoblehin mo pa dahil malulungkotin mo pa yung kalooban ng iyong puso. Dapat marunong tayong, basta nawala. Meron kang magandang hikaw, mahal na mahal mo, biglang nawala. Hinanap mo, hindi mo makita, di nawala. Anong gagawin mo? Nawala nga eh. Hindi ka na mag-move on. Meron kang hindi natuloy na romance, lagi mong hinahanap the one that got away. Nag-got away na nga eh. Move on.
Eh di, nakaget away. Ganun talaga ang buhay. Learn the understanding and acceptance of people. Yan ang tunay na peace ng Panginoon. Nauunawa niya, inuunawa at tinatanggap ang tao. Gaano karami sa may asawa ang inuunawa nyo at tinatanggap ang inyong asawa, ang inyong ina, ang inyong ama, ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan? No. Most of us are in the business of changing people. We don't accept and understand people. We want them to change according to our taste. That's why we are unhappy and they are miserable. Romans 14:1, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. Ang linaw ha, tanggapin niyo daw basta naniniwala kay Jesus, kahit na mahina ang pananampalataya, at huwag pintasan, huwag siraan, kung may iba silang paniniwala kesa sa paniniwala mo. Pero hindi ba baligtad ang ginagawa natin? Pinipitasan natin ang lahat ng kahit anak ni Lord, naniniwala kay Lord, may ibang paniniwala, may ibang practice, wala tayong ginawa kundi i-criticize, pintasan. What is the result? A lot of unhappiness, self-righteousness, division in the body of the Lord. So tanggapin mo. Ganyan siya, tinatanggap siya ng Diyos. Kung siya ay magbabago dahil sa kanyang pagbabagong loob at sa tulong ng Diyos, mangyayari yun sa tamang panahon. Pero habang hindi pa nangyayari, your business is not to reject, but to accept and understand people. Kung ito ang paiiralin natin sa ating mga pamilya, sasaya tayo ng sobra-sobra. Yung imbes gusto mong baguhin ang bawat tao, unawain at tanggapin at mahalin. Yun ang tunay na daan sa kasayahan ng pamilya. The in spite of road. Yung I accept you, I love you, anak, in spite of. I accept you, tatay, accept you, nanay, in spite of. Hindi yung because of. Yung because kasi unattainable. Pampahirap ng buhay. Natutuwa ako sa iyo, anak, kung first honor ka. Matutuwa ako sa iyo, anak, kung matapos mo ang college in 2 semesters. Matutuwa ako sa iyo, nanay, kung lagi mo ko ibibili ng gadget. Puro because. If. I love you if. Kung I love you in spite of, sino ang makakabuwag ng inyong pagmamahalan? Sino ang makakasira ng inyong samahan kung mamahalin kita sa kabila ng lahat? Hindi kung masisiyahan ako sa iyo. Learn simplification of life. Huwag i-complicate. Change what you can change. Accept what you cannot change. At sabi nga nila, have the wisdom to know the difference. Kung ano ang dapat binabago at kung ano ang dapat tinatanggap na lang. 1 Timothy 6:7-8, we didn't bring anything into this world and we don't take anything with us when we leave. So we should be satisfied just to have food and clothes. Can you imagine the teaching? So may kinakain ka ba? Meron naman. May damit ka ba? Meron naman. Eh dapat masaya ka na. Ano pang gusto mo? Mabubuhay ka na niyan. Lahat ng higit dyan, dagdag. At yung dagdag, hindi requirement yon, dagdag lang yun eh. So kung may kinakain ka, may suot-suot kang damit, lalo may tinitiran ka, masaya ka na dapat. I-apply natin ito, hindi para tayo mawala ng ambisyon o mawala ng pagsisikap, kundi para hindi tayo napakahirap i-please. Pag meron ka niyan, salamat na. Ngayon, magsikap ka para madagdagan. Pero kung hindi pa dumadating yung dagdag, ipagpasalamat mo to. Hindi ka mauubusan ng ipagpapasalamat. Minimize your needs and wants. And minimize your expectations. That will also mean that you minimize your frustration and your own unhappiness. How to have a happy new year? How to have a happy life? Change your mind. At kung happy ka na, change your mind for the better para happier ka pa. Your happiness is not out there in the stars. It's inside your brain. Your happiness is not dependent on so many people everywhere. It's dependent on your attitude. Your wealth is the way you think. So lahat nangyayari sa loob ng isip. Train yourself to be happy in spite of, sa kabila ng lahat. Nadadaan yan sa training, sa practice. And begin with, pag may reklamo ka, stop! Nagreklamo yata ako, titigil ako kahit hindi pa tapos yung sentence.
Kumusta po kayo, Lola? Sasabihin mo, ay, masakit ang pa ako. Teka, buhay pa ako. Salamat sa Diyos. Diba? Kumusta ka naman, nanay? Kulang ang budget natin. Ay, buhay pa tayo. Meron tayo kahit konting pera. Salamat. Doon pa lang, pigilin nyo agad pag nagre-reklamo kayo. Train yourself. Training yan. Kailangan conscious ka. At kung gusto nyo pa lalong galing ang training, makipagkasundo kayo sa isang kasama sa bahay o isang kaibigan, isang kamag-anak. Tuwing nagre-reklamo ako, pwede ba pakisampal mo ako na malakas? Talaga? Sabi nung kasama, sige. Tuwan-tuwa siya dahil araw-araw, puro ka pala reklamo. Gusto ka niya talagang pagsasampalin eh. Diba? At tuwing hindi ako nagre-reklamo, pwede ba? Masahihin mo ko, i-foods pa mo ko. Yung reward people, we should change our habits and we need people to remind us. Nagre-reklamo ka na naman, mommy. Sasabihin ni daddy, oo nga no, o sige, change. Hindi yung, talaga naman. Alam nyo, pag ikinokore kayo, huwag kayo magalit-galitan, huwag kayo ma-offend. Tanggapin niya, salamat sa correction. At siguradong may pag-asa kayo sa buhay. Huwag ka ganun. Philippians 4:11-13. I have learned to be satisfied with whatever I have. I know what it is to be poor or to have plenty. And I have lived under all kinds of conditions. I know what it means to be full or to be hungry, to have too much or too little. Christ gives me the strength to face anything. Happy New Year, people of God.